Bakit ka nakaupo? Higa ka muna, Kara. Hi, Dennis. Hindi. Tatawagin ko muna yung doktor mo. Na-check na nila ako. Kamusta pakiramdam mo? Okay na okay naman. Pero hindi ka raw umuwi? Nag-alala ko eh. Hanggang ngayon? Ano ka ba? Wala naman ako sakit. Sino hindi mag-aalala eh? Nag-uusap lang tayo tapos sabi mo hindi mo ko iiwan tapos bigla nagdugo yung ilong mo tapos bigla ka nahimatay sa harap ko. Siyempre, unang iisipin ko may sakit ka. Dennis, stress lang ako tsaka puya tapos dumagdag pa daw yung init ng panahon. Pero wala talaga akong sakit. I'm so sorry if nag-alala ka. Okay. Kalmado na ako. Nga pala, I tried to call your parents kasi nagpatulong ako sa school for that. Kaso, Walang sumagot ng tawag, right? Yeah. My parents are separated and both of them are busy sa mga kanya-kanya nilang families. I think nakalimutan nila na yung unika iha nila is buhay pa. I mean, nagbibigay naman sila ng allowance pero yun na yun. Kaya naman I have so much love to give. Gusto mo ba? pwede ba? Pwede na ba? Kung nasa stress ka, ask for my help. If hindi ka makatulog sa gabi, call me. If you wanna talk to someone, nandito ko. And I'm so sorry for being harsh. I'm glad you're now opening yourself to me. Thank you, Dennis. Hindi. Thank you, Kara, for breaking my walls. Hello, Kara? Sabi mo kapag stress ako, hingi lang ako ng tulong sa'yo, di ba? Nasa ka? Ang bilis mo naman. Hinahawakan ko lang yung kamay mo kasi stress ka. Baka kasi lobat ka pa rin eh. Di ba sabi mo na lobat first sight ka sa akin? Ano problema? Sabay-sabay lang yung projects, yung assignments, and sa family. Gusto mo pag-usapan? Hindi na okay na to. Charge na ako gamit yung kamay mo. Gusto mo kumain? Bulaga! May luga. Simula na naging komportable ka sa akin, lumalabas na yung tunay mong ugali. Hindi ba pwedeng gusto na kita kaya ganito ako sa'yo? Ako na yata yung nabulaga. Halika na nga, tinda kita sa bahay niyo. And we're here. Thank you sa paghatid, Dennis. May nakakalimutan ka yata, Kara. Kiss sa pisngi. Ingot yung bag mo. Good night. Good night. Kara, Dennis, congrats sa atin. Graduate na tayo. congrats rin. For you. Thank you. Akala mo ako lang meron? Siyempre meron ka rin. Ako rin meron. First time ko makatanggap ng ganito. Baka first kiss ako na rin, ha? Okay, pumapayag na ako makuha mo yung first kiss ko ngayon. O hindi pa tayo, ah. Ako dapat yung nagsasabi niyan kasi inopen mo yung topic ng first kiss eh. Hindi pa tayo, Kara. Hindi pa nga kita sinasagot eh. Visit ka. Nakausap ko na yung parents ko. Really? Yes, ginawa ko yung sinadjust mo sa akin. Inopen ko yung feelings ko sa kanila na bakit hindi sila nagpunta ng graduation ko, bakit hindi nila sinagot yung tawag nung na-hospital ako, bakit ganito, bakit ganyan. And? They were sorry. They actually thought na I was doing fine kasi nga lagi ako may allowance, diba? But they never thought daw na makakaramdam ako ng loneliness. I was mad. I was hurt. But I forgave them. Sa weekend lalabas kami and I told them na may boyfriend ako so they want to meet you. Sino? Sino boyfriend mo? Ako? Yes, ako. Baliw ka talaga. But I'm so proud of you for being brave, Kara. Di ko naman ito magagawa kung wala ka eh. Thank you, Bobby. Mahal din kita. Wow! Here's what you requested, Bobby. Your favorite ulam. And here's my gift. Pangkabuhayan showcase. Oh, mahal na mahal mo talaga ako, no? Naalala ko nung college tayo, sabi mo, if may magre-regalo sa'yo kapag adult ka na, gusto mo grocery tapos yung pan-display sa bahay. O, ayan na. Tapos isang sako ng bigas mo, nasa kusina. Thank you, Bobby. I mean, weird way to propose but it's a yes, mister. Bakit? Magpo-propose pa lang ako eh. Ha? Ito. Oh my gosh. Seryoso ba? Nakikita mo ba yung mga susunod na pangyayari? Ha? Nakakainis ka, Kara. Huwag ka na mag-propose. Ako na lang yung magde-declare. Dennis, my Bobby, I will marry you. I am marrying you. I love you so much. Mas mahal din kita. Yes, miss? Nakidnap po yung kapatid ko. Upo ka muna.
Tumawag po sila sa akin kagabi. Hello? Hawak namin kapatid mo. Ha? 50,000. Isasauli namin siya sa inyo. Siyempre nagpanik po ako. Binigay ko kaagad yung 50,000 na hinihingi nila pero hindi pa rin po nila sinauli yung kapatid ko. Tapos, ano nangyari? Sabi niya isasauli niyo na yung kapatid ko. Di ba nagbigay na ako ng pera? Oh, balikin niyo yung kapatid ko. Nasaan na yung kapatid ko? Anong ginawa niyo sa kapatid ko? Ang ingay! Eh di pinakain muna namin siya ng mga ipis. Nasa yung litrato? Nandito po sa phone ko. Ayan po. Miss, wala naman. Basta nag-send sila ng picture na may 2 ipis sa bibig ng kapatid ko tapos umiiyak po siya. Please, tulungan niyo na po ako. Tulungan niyo na po yung kapatid ko. Tutulungan ka namin. Tapos sinulat ko po yung pinagsendan ko ng pera. Ito po yung bangko nila. Dito po ako nag-send. Action na agad namin. Tumawag ba sila ulit? Opo, tumawag po ulit sila. Ano sabi? Dagdagan mo yung 50,000. Gusto namin, 500,000. Saan po ako kukuha noon? Tanga, edi sa mga magulang mo. Nasa probinsya po kasi sila. Please, isauli niyo na po yung kapatid ko. Gusto mo bang patayin namin to, ha? Wag po! Wag po! Leah! My sister screamed. Okay? Sumigaw siya. Tapos parang yung sigaw niya, sobra siya nasasaktan, ganon. Tapos nag-send ulit sila ng photo. May sugat sa binti si Leah. Hiniwa nila yung binti ni Leah. The photo? Ito po. Nasaan na? Andito lang po yun. Sinave ko yun. Wait lang po. Miss, Wait. Di pa po ako tapos. alam mo ba nagtangka tumakas yung kapatid mo? Po? Napakabilis niyan tumakbo, napagod kami, pero tatanga-tanga nga lang. Anong ginawa niyo sa kapatid ko? Eh di binali namin yung isang paa niya. Sinigurado namin na hindi na siya makakalakad ng maayos kahit kailan. Binali nila yung paa ni Leah. Batang-bata ko yung kapatid ko, binali nila yung paa niya. Feeling ko mababaliw na ako. Please, iligtas niyo po kapatid ko. Iligtas niyo po siya. Aliyah! Ha? Okay ka lang ba? Kanina ka pa namin hinahanap. Sumama ka na kay tita. Sige na, susunod ako sa kotse. Ayoko pa umuwi. Kasi yung kapatid ko, hindi pa siya nakahanap. Nakidnap kasi yung kapatid ko. Okay? Kailangan natin siyang iligtas. Ligtas na siya, okay? Nasa bahay na siya. Talaga? Pero baka may ipis. Baka may ipis sa bahay. Ayoko umuwi. Malinis na yung bahay, Aliyah. Sige na, sumama ka na kay tita. Okay. Okay. Pagpasensyahan niyo na po, sir, ah. Sino po? Ako po si Lynn, pinsan po ka ni Aliyah, tapos yung kanina tita po namin. Tama ba yung narinig ko? Ligtas na yung kapatid niya? Actually, wala naman po kasi talaga nakidnap. Ano? She was telling her story. Sabi niya po si Leah yung nakidnap, di ba? That's her nickname nung bata pa po siya. Siya po yung batang babaeng nakidnap. Kaya kung mapapansin niyo po, pilay po siya maglakad. Binali po yung isang paa niya nung nagtangka siyang tumakas nung bata siya. Meron din po siya malaking peklat sa binti niya dahil hiniwa siya ron at ginawang panakot sa parents niya. Bukod po ron, pinakain din siya ng mga ipis kaya ayaw niya sa insektong yun. Nalocate naman yung mga kidnappers tapos nabalik yung perang binigay ng family namin pero yung trauma binigay nila kay Aliyah. Sobrang lala na hanggang ngayon dala-dala pa rin po niya. Pagpasensyahan niyo na po ha. Sinubukan naman namin siyang ipagamot pero bumabalik pa rin siya sa dati. Kapag nangyari po ulit to, hayaan niyo lang po siyang magkwento tapos tawagan niyo po agad kami ha. Sige. Sige po, mauuna na po ako. Pasensya na ulit. Alam mo pre, konti na lang, mapapagkamalan na kitang libro dahil wala ka na ibang ginawa kundi magbasa. Try mo rin magbasa ba? Tumalino ka. Try mo rin kayo makahilubilo para naman lumago yung love life mo katulad ko. Bupanes. Pwede ka ba lumayo and let me have my peace again? Ayoko. Gusto ko muna malaman kung sino nagugustuhan mo ngayon para matulungan kita.
Kapag sinabi ko ba, lulubayan mo na ako? Oo naman. Story. Bilis nun. Ano nga ako? Tinatanong ko kasi kung sino nagugustuhan niya ngayon tapos ang sagot niya ay ikaw. Talaga? What a coincidence kasi gusto rin kita. Talaga? Talaga. Oh, wait, yun na yun? Bakit parang ang bilis? Bakit parang walang kanilig sa inyong dalawa? Hindi ito yung ini-expect kong confession. Bakit parang ako lang yung nagulat? Like, yun na yun? Sure na ba? Ano ba dapat? Dapat maging super shy kayo after that sudden confession. Dapat hindi kayo makatingin sa isa't isa, tapos dapat gumaganto kayo. Talaga ba? Ganon! Ngumiti naman kami. Yes, pero ganito. Ano yun? Ay nako, Tori tsaka Evo. Akong bahala sa inyong dalawa. Ano meron? Ewan ko. Nagbabasa ako ng libro tapos sabi ni Hansel punta raw ako dito sa pwesto niyo eh. Nagbabasa ka rin? Oh, ikaw rin? Ayan, nandito po tayo ngayon sa pagpupulong ni Hansel para naman magkaroon ng buhay yung love life ninyo. Bibigyan ko kayo ng mga papel na naglalaman ng mga pick-up lines tapos after nito, magiging masigla na ang inyong love life. Okay? Seryoso ba? Oo. Oh. Mahalin mo palagi sarili mo tapos idamay mo na rin ako. Gusto kong matulog pero mas gusto kita. Sabi ni Mama, bawal na raw ako gumala. Stay na lang daw ako palagi sa buhay mo. Ikakagalit ba ng araw kung sa kagwapuhan mo ako nasisilaw? Ano yan? Mga bato ba kayo ha? Lagyan nyo naman ng expression. Kiligin naman kayo. Kinilig ako. Ako rin, alam nyo, sa estado nyo, malabong maging kayo. Ang boring yung dalawa! Ano? Kayo na ni Tori? Oh, narinig ko pangalan ko. Lumipat lang ako ng school tapos kayo na? What is this betrayal? Paano? Like, ang alam ko, hindi kayo mag-work. Like, huh? Sabay na tayo umuwi, Tori. Pero hindi tayo pares ng jeep, di ba? Hahatid muna kita tapos sabay ako uwi sa amin. Bakit? Kasi gusto kita. Bakit mo ako gusto? Ganda mo kasing tignan. Just the looks? Taray ko nga raw tignan eh. No, I mean, ang payapa mong tignan. Your whole vibe, I like it and I wanna know you more. I wanna know who's your go-to author. I wanna know kung paano maapektuhan ng mga binabasa mo yung mood mo. I wanna know kung ano yung mga pinapakinggan mo. Ay, gusto ko rin yan. So, natapos ko na yung libro ni-recommend mo and I'm so sorry, Tori, but I don't know what to feel about it. I don't know if I hate the story or I just hate the plot twist. Like, the characters are very annoying and the plot twist was very predictable. Talaga? I loved it. I mean, it's predictable pero alam mo yun, may hint ng realidad. But I love the ending. Like, hindi siya nagsettle dun sa Milit kasi he was such a jerk towards her. But wait, sa pagkakakilala ko sa'yo, kapag ayaw mo agad sa story, dinadrop mo agad. Ano nangyari? Tinapos ko kasi nirecommend mo eh. Oh, shut up. Tapos mo na pakinggan yung album na nirecommend ko sa'yo, Tori. Oh, sasabihin ko pa lang eh. Anyway, yes, napakinggan ko na siya and most of his songs are not my cup of tea. Masyadong mabagal at saka nakakaantok. Gusto mo kasi yung mga upbeat eh. But I do understand kung bakit mo siya favorite. Why? Habang kumakanta siya, parang ikaw at siya lang yung nasa kwento. Yun yung naramdaman ko. Para sa'yo na naisip when I first listened to his songs. I really appreciate it. And that's how we became a couple. Hindi ko gets. Yun na yun. As in, yun na yun. No offense ha, pero boring ng relasyon nyo. Pero ba kayong nag-work yan? Hansel, hindi mo talaga kami magigets kasi that's not how you communicate your love to your partner. We have our own ways to show kung gaano natin kagusto yung isang tao. Sa estado namin ni Tori, we communicate using books, music, and silent dates. We're not very vocal but we do understand each other. So kung boring man para sa inyo relasyon naming dalawa, ang importante, masaya naman kami. Diba? Kumbaga, hindi namin kaya makakeep up sa energy na gusto niyo makita sa amin. Like, parang sa inyo, very public, very energetic, very outgoing. Pero kami, hindi kami ganun. Sa madaling salita, bro, you'll just have to respect our boring relationship. Okay. Sorry.